Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman bibitin siya. Laging may bago, laging legit. Bigman rules, wag kang bitter, kid. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang higit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka malipat, daw kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Bigman blazing, lahat ay woke. Bigman walang katulad, laging on point para sa baril ang lakad. Crossfire, deals tighter. Bigman airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Bigman ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Bigman, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Bigman, siguradong real ka, bossing. Bigman, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Bigman, siguradong real ka, bossing. Hello, another day, another review and unbox requested by our ka-airsoft from different province. Hello, shout out, good day and good afternoon kay Sir Arnold Morales of Aurora, Isabela. Okay, unit ng ating ka-airsoft, napakalupit mga ka-airsoft, no? The M14 Socom. Ayan, no? 1:1 replica nung tunay. Nagkakaiba lang sila sa kulay, no? Kasi merong available nito na black, meron din tayong available na green o military green kung tawagin. Meron din tayong available na
black. Ito, wood. No? Yan, wood. Medyo nalito lang ako kasi dun sa display ko, no? Parang kulang sabi ko, pero ito pala yung isang kulang, no? What is good and special about this mga ka-airsoft? M14 SOCOM, most of the airsoft naman, no, na nakikita nyo sa amin is 1:1 replica. Okay? Kung ano yung tunay, ganun talaga sila. Kasi katulad nito, yan. Kung mapapansin ninyo, kompleto yan. Kanina kinakalikot ko to, no? Itong toggle button na to is for the adjustment of the rear sight. Going left and right. Ayan. Hindi ko lang maipakita sa camera, pero, ayan, no? Pumupunta siya sa kanan, pumupunta siya sa kaliwa. Depende sa'yo. Tapos natuwa ako, ngayon ko lang nalaman, itong adjustment dito sa left is para naman dito. To. Tataas siya. Galing. Bababa siya. O, di ba? Yun, nakakatuwa, no? Ayan, no? Ayan, tignan nyo, ayan. Puti yung background, ayan, no? Tataas. O, di ba? Adjustment ng rear sight. Bababa. Okay, kita nyo. Tapos itong unit na to, normally, ganito mga ka-airsoft. Normally, yung talagang ganitong unit, wala naman talagang ganito. Walang, how do you call this, rail, no? For the scope. Kaya lang, ito nilagyan natin. As requested by Arca Airsoft. Itong rail na to is for the scope. Kung gusto mo siyang lagyan ng scope, pwedeng-pwede. Di ba? Itong unit na to, normally, way back the World War II, or earlier pa, ginagamit to as, ito ang ginagamit nila as assault rifle, pinanglulusob. At the same time, itong ginagamit nila as sniper rifle, no? Kung mapapanood niyo yung mga sinaunang mga gera, no, yung mga movie, no, Saving Private Ryan, Operation Overlord, yung pagsakop ng mga bansa sa iba't ibang bansa, ganito yung ginagamit nila. Meron pa kaming isang version nito, yung nilalagyan ng bayoneta. What is bayoneta? Yun yung parang kris na maliit na kutsilyo, no, na ini-insert dito. Kaya lang hindi ito yun, no. Merong isang version ini-insert dito para kung halimbawa kasi may kahabaan tong unit na to, 'di ba? May kahabaan eh. Ngayon, kung malapitan na yung kalaban ng mga sundalo nung unang panahon, yun ang pinangsasaksak nila, 'di ba? Pinanggaganon. Kaya meron tayong version nito na nilalagyan ng dito, no, ng kutsilyo, ng kris, ng bayoneta kung tawagin nun, no. Hindi ito yon, okay? Meron talaga, yung mas mahabang version, nilalagyan dito yun ng bayoneta. Kaya kung mapapansin nyo, parang yung mga Garand, di ba? Nung unang panahon, yung mga ginagamit natin sa C-80, di ba? Meron lagayan dito yun ng bayoneta, no? Tapos, ayan, makikita nyo, 1:1 siya, oh. Di ba? Oh. Napakalupit, oh. Oh! Kita nyo, meron siyang kasahan, no? Pero, ako sinasuggest ko, wag nyo na lang laging ikasa kasi baka masira pa yung spring. Siyempre, kada kasa nyo, yung merong wear and tear na nagaganap doon sa unit, di ba? Siyempre, mapupudpod. Wag nyo na ikasa, pero minsan pag feel nyo, di ba? Medyo dapat may angas na yung pagkasan ninyo. Lucas, meron kami problema kahapon, nawawala yung isa naming battery. Ang battery pa. Yung battery yung ginagamit natin dito. Inalis mo ba yung battery nung... Hindi, iba yan eh. Nilabas ni mama mo yan. Nilabas mo ba yung battery, yung pinang-testing natin dun sa may grenade launcher nung nakaraan? Hindi. Inalis ko yun pa. Inalis mo? Ba't nawawala? Binato ko dyan sa... Yung battery, binato mo? Dito. Baka nandito. Ayun. Ayun nga, ayan. Sige, charge mo. Ayan. Buti yan, buti nakita. Sayang kasi kung nawawala no?
Anyway, ayun no, tulad nga ng sinabi ko no, itong unit na to, may pagka-classic siya. So, ano ba yung ups and down pag may pagka-classic? Siyempre, kailangan medyo maingat ka. Di ba? Dahil since classic siya, since matagal na siya, so, medyo may kahirapan ng parts. Di ba? Pero, wag namang maging hadlang sa inyo yun kasi nasa big man kayo eh. Siyempre, pag sa big man, kahit na mahirap ang parts, gagawa natin ng paraan. Hindi nga lang ganun kabilis, hindi nga lang ganun right away, di ba? Pero ang importante, magagawa at magagawa, di ba? Tuluyan ng kakatayin ko yung bago nito, ipa-part out ko, mabigay ko lang yung piyesang kailangan ng unit mo, di ba? Pero sa mga pagkakataon na wala akong available na pwedeng katayin at wala akong mapagkukuhanan, ang ginagawa ko is nag-i-import tayo, di ba? Nagpaparating tayo. So, walang paano ba sabihin to? No? Walang paraan para yung unit mo mapunta sa junk, di ba? Kumbaga, merong pag-asa. Tuluyan ng magko-conversion tayo, magmo-modify tayo, maisalpak lang natin ng maayos yung pyesa. Pero hindi tayo conversion or modify na bororoy ha. Ibig ko sabihin na bororoy na basta-basta lang. Hindi. Ang ginagawa natin sa unit mo, ayaw namin yung modify na minodify natin ngayon tapos masisira siya by next week or by next month. Ayaw namin yung ganun. Ang gusto naming modification is yung proper na modification. Yung talagang tatagal sa'yo, magagamit mo, di ba? O yun. Kaya itong unit na to, unit natin ka-airsoft, Arnold Morales, Aurora, Isabela. Okay, then next unit natin ka-airsoft, Vincent Arsenal of Quezon Hill, Baguio City. Okay. Unit na. The 7.0. Kaya lang, bossing, bakit ka kumuha ng unit na hindi upgraded? No? Ang ganda sana, look, tingin ako ng upgrade. Ang ganda sana kung yung unit na kunin mo is upgraded. Pero nagtataka lang ako, may upgraded tayo, pero bakit ayaw may upgraded? No? Tingnan mo, Kasi ako, ilock ko, ayan, no? Ayan, pansinin nyo ito mga ka-airsoft, po. Diba? Ayan kalugin ko Oh, no, nagtataka lang ako. Kaunti na lang idadagdag mo na sa upgraded version ka na. Ito yung upgraded O, tingnan mo ayan Walang kalog kalugin natin Walang kumakalog, naka-fix outer barrel. Kahit anong gawin natin, walang kumakalog, accurate, malakas. Yung upgrade, yung hindi upgraded, tignan nyo. Diba? Sayang, bossing, pag-isipan mo kung napapanood mo to, ayan ito yung hindi upgraded ito yung ni-request mo no? Sana doon ka na sa upgraded. Kaunti na lang yung diferensya Walang kumakalog, di ba? Kanya-kanyang taste tayo, bahala ka, pero ako, hanggat maaari, gusto ko yung upgraded ang napupunta sa inyo. Pero kung talagang request nyo hindi upgraded, wala po akong magagawa doon, Dami nyo po page, boss. Alin po ba yung legit, boss? Mag-order lang sana ako, Gabriel Start. Ang dami mo nakikita page, kahit merong 100 page na nakikita mo, basta nandyan yung video ko, nandyan yung picture ko, nandyan yung mga namin, yung mukha ko, lahat yan legit yan. Okay? Lahat yan ginagamit namin yan. No? Lahat yan legit yan. Wala kang makikita page ng big man na hindi legit. Lahat ng page ng big man legit. Okay? Hindi mo dapat ikalito yan. Ngayon, kung talagang o-order ka, check mo lang, scroll mo lang, makikita mo naman yan di ba? Tapos kung talagang i-order ka, nandyan naman yung cellphone number namin, pwede ka naman tumawag, di ba? Lahat po yan legit, no? Pag ang big man, manloloko, wala nang legit, di ba?
walang page na hindi legit. Lahat ng page ng Big Man legit. Okay? Yan. Ang simpleng bagay kasi, boss, no? Ginagawa mo ng istorya, ginagawa mo ng issue. Lahat nandyan yung lahat nandyan lahat active Masasabi mo bang hindi legit? O, di ba? Marami talaga kaming page. Ang page namin sa totoo lang 15. O, di ba? Lahat yan legit yan. Iba-iba lang ng pangalan, pero pare-parehas ng content. Makikita mo ako doon sa isa, makikita mo ako sa isa, makikita mo ako sa isa. Oh, 'di ba? Kaya nga ang ginagawa namin live Live, 'di ba? Kung maiisip mo, paano makakapag-live yung scammer? Hindi makakapag-live yung scammer. Oh, 'di ba? Pero ba't kami nakakapag-live? Kasi amin yung page, kasi legit 'yan, 'di ba? Ang bihirang-bihira kami mag-post ng uploaded video. 'Di ba? Kadalasan live ang review and unbox namin. Kasi legit 'yan. Okay? Grabe. Napakasimpleng bagay, bossing, 'di ba? Para wag maging hadlang sa iyo yung pagkalito mo, 'di ba? Para hindi ka magka-airsoft. Okay? So, ito yung unit, ito pala, no? Vincent Arsenal, bossing. Sabi ko nga sa iyo, hangga't maaari sana orderin mo yung upgraded. Pero kung ito talagang gusto mo, ito yung afford mo, so be it, okay? Upgraded, front, sight, optic. Conventional bomber sight rear. Okay? Merong beaver tail, merong non-adjustable na trigger. Okay? Then may hammer or conventional, merong ambidextrous shape. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi nga lang naka-fix outer barrel, hindi rin siya naka-hammer protection pad, hindi rin naka-hop-up rubber. Upgrade na meron to, dalawa lang. Okay, pero solid yung unit, napaka mabigat kasi syempre given 7.0, mahaba siya, di ba? When it comes to FPS, malakas, animal, kasi naka-fine tuning, naka-trigger job na So, ito yung unit mo. For sure, mag-e-enjoy ka naman dito. Pero mas mag-e-enjoy ka sana dun sa upgraded version. Okay? Last minute, bago ito ipack, sana makapag-message ka para palitan natin ang upgraded version. Okay, let's... Sana ba? Okay, wala naman note. Okay! Dire-diretso tayo mga airsoft review and unbox! Okay, unahin natin yung pistol. Sa pistol, kahit anong high-end yan, kahit anong ganda niyan, kahit anong tibay niyan, kung hindi mo rin lang siya itatrato ng maayos, kung hindi mo rin lang siya pangangalagaan, possible pa rin siya masira. Diba? Pero kung maingat ka naman, maayos yung paggamit mo, proper, tatagal siya. Okay? Kasa natin, i-lock manually, sprayan natin yung nozzle. Nozzle dyan yung black na parang piston, spray. Okay, then spray tayo sa slide stopper. Okay. Parang bitak ito, nakaalis. Okay, then release, then rest. Okay. Magazine tayo mga airsoft. Press the valve, then spray. Wag na hindi lalagyan ng oil, ha? Kasi yung unit, mabilis lang ang buhay pag walang oil. Pag hindi nilalagyan ng silicone oil, pag hindi tama yung pag-o-oil, pag hindi tama yung oil na gagamitin. Sprayan sa ilalim. Okay. Ngayon, maglagay tayo ng gas, no? Gas, gamit tayo 12 kg. Yun ang fully compatible dito sa unit. Huwag gagamit ng 14 kg, huwag gagamit ng 12 kg, huwag gagamit ng CO2, bagkos 12 kg lang. Huwag mag-alala kasi sa 12 kg pa lang, malakas na po siya. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Sobra-sobra na para sa isang puno. 2 seconds, mag-e-enjoy ka na. Bakit? Kasi yung unit na makukuha mo, full upgraded. Okay? Hindi stock,
hindi out of the box, upgraded na. So, hindi pala siya full, pero upgraded. Matipid na siya sa gas, pero malakas yung FPS niya. At higit sa lahat, walang maganit dun sa loob. Lahat na has. Walang iniwan sa motor, para siyang naka port and polish. Para siyang naka, ano na siya, ano yun? May tawag dun eh. Bore! Naka-rebore na, no? Kumbaga, lahat ng parts niya flawless nang nagtatamaan. Hindi yung parang hirap, parang pilit. Diba? Okay. So, ngayon, meron na itong may gas, may silicone oil na. Lagay tayo, syempre, ng bala. Gamit tayo ng speed loader sa paglalagay ng bala. Mas maganda pag meron ka nito dahil mas madali. Pag wala ka nito, isa-isa mong ilalagay sa magazine. Matagal, time consuming, tsaka minsan nalalaglag pa. Pangit, di ba? Hatakin ito pababa, then put your other thumb here, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Okay, so maximum rounds ng isang high kappa magazine is 27 rounds. Pero lagi ko sinasuggest, lagyan nyo lang between 20 to 23 rounds lang. Hindi nyo kailangang lagyan ng punong-puno kasi delikado, baka yung magazine ninyo hindi tumagal. Kumbaga, may magazine kasi natin may spring, di ba? Pag laging nakapiga yung spring, nanghihina rin yun, di ba? Kaya sagutin ko lang. Hello po. Hello po. Hello po, yes sir. Opo, si Donald Tobos yung bumili sa'yo sa Mexico. Kami dalawa ni Kuya Edwin. Pero? Oh, yes sir. Okay. Yes sir, Donald. Opo. Yung sa Istacao, yung sa akin. Staccato, sir. Hindi staccato. Staccato. Opo. May ano siya, nung pag-uwi ko na ba? Oh, yes sir. Ganito ka. Oh, yes sir. Sino, ikaw lang ba gumagamit? Oo, ako lang. Ganito kasi sir, sabihin ko, explain ko muna ba't nagkaganyan, no? Opo. Hindi mo ganong nape-press yung beaver tail. Kailangan ganito kasi yan, sir. Yung unit mo kasi staccato, merong beaver tail, di ba? Kailangan yan firmly na pe-press mo. Ang nangyari dyan, na pumuputok siya nang hindi ka nakapigang husto. So, napepersa yung mga sear niya, kung tawagin yung sear. Ang itsura nun, parang tinidor, tatlong, pero ina-explain ko lang sa'yo, hindi ko sinasabing gawin mo, sir, ha? Kasi kumbaga, syempre, baka pag binabaklas mo yan, magtalsikan yung mga spring yan, hindi mo alam kung saan mo pupulutin, eh. Yan, ganito sir, opo. Ganito po, pwede nyo pong ipa-lalamove sa akin, pwede nyo ipa-shipping, or personal nyo dalhin. Oo, pag alam pa talaga ako sa inyo. Ayan, opo. Ganun na lang po, no? Yun nga lang, ang pinaka-cost nung ganyan, based on my 7 years experience sa pagbebenta, yung client, hindi niya firmly nape-press yung beaver tail ng 2011. Oo, parang ang nangyayari, parang ang nangyayari, sir, naka-half press lang, ganon. Pero don't worry, nagagawa yan. Ano yan, parang tuning lang, itotono lang. Oo, di ba? Siyempre, brand nyo to. Siyempre, hindi ko naman alam na ganyan, di ba? Hindi, no problem. Hindi, kasi hindi mo alam na ganyan. What do you mean hindi mo alam? Hindi mo alam na dapat ipe-press or hindi mo alam na dapat na ano? Hindi ko alam yung paggagamit niya kung sakali. Actually, sir, kaya nga po tayo merong live, 'di ba? Kaya kita niyo ni live ko. Para yung live, recap po 'yon. Pwede niyo pong panoorin doon. Doon po kasi nagaganap yung pag-e-explain ko. Po. Ngayon po, since bago po kayo doon sa unit, alam ko kasi 'di ba, meron ka naman tunay. Bago ka doon sa unit na may beaver tail, 'di ba? Yan kasi may beaver tail yan. Talagang yun nga, ang sabi ko nung una, kailangan mapipiga mo. Sa pagkakataon na hindi mo siya totally napipiga, yung internals niya, medyo napepwersa. Pero don't worry about that dahil nga, unang-una, bago yan, kayang-kayang itono pa yan.
Nawawala, walang iniwan sir, ganito, no? Kahit yung unit mo bago, halimbawa meron kang kotse bago, kakukuha mo pa lang sa Toyota. Ngayon, ipadrive mo sa taong hindi marunong pang mag-drive, especially manual, di ba? Ang mangyayari, kakadyot-kadyot, mamamatay, i-start, mamamatay, di ba? Mawawala siya sa tono. Ganon din yan. Kahit bago yan, kung hindi gaanong nape-press yung beaver tail, nawawala siya sa tono. Opo, ang beaver tail po nasa likod, nasa grip. Okay, oo. Ayun po. Ganun po, pero don't worry sir, lifetime warranty yan. Pwede nyo pong, yun nga, kung nagmamadali ka, tapos gusto mo nang magamit, pwede mong ipalalamove na po sa akin. Pero kung meron ka naman time, pwede mong idaan naman dito, ganon. Apo. Ganun na lang po, sir. Nasa live po kasi ako. Actually, naririnig ka ng buong sambayanan eh. Sige, sir. Thank you po, ha. Thank you. Okay po. Yun. Okay. Ayun. Sir, shout out to Arthur Erso from Santa Ana, Pampanga. Yun si Sir Donald. Pwede mong dalhin dito, pwede mong ipasyal. Lifetime warranty yan. Magagawa naman yan. Todo-todo lang yan, no? Mga Erso, yun yung pinag-uusapan namin. Yun yung epekto ng halimbawa pumuputok ka, tapos hindi mo to ganong napipiga. Ang nangyayari, nakahap lang napiga. Dapat to firmly, pag 2011, talagang pigang-piga mo. Ngayon, pag ang nangyayari, pag hap mo lang, napepersa yung internals niya. Napepersa, kasi syempre, hap mo lang pinipigato, tapos dinidiin mo ng gusto yung trigger, so nawawala siya sa tuning. Mali kasi yon. Kailangan nito, firmly, talagang napepress mo, then saka ka puputok. Ang nangyayari, hindi niya napipigato, pero pinipiga niya na to. Ganon ang nangyayari. Actually, pag ganon ang mangyayari, merong wear and tear na magaganap. Diba? Okay, pasok natin sa yung unit. Kasa. Okay. Unit to ng ating ka-airsoft. Vincent Arsenal, Baguio City. Ay. Nawawala tuloy ito. Okay, unit natin ka-airsoft. Vincent Arsenal, Baguio City. Fighting! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Unit natin ka-airsoft, ready for packing. And, syempre, ready for shipping. Siya nga pala, marami pang laman to. Kasi 2 seconds nilagay natin. Tapos, nakailang fire lang tayo. I think 20. Para lang mapatunayan ko sa inyo na naka-fine tuning and naka-trigger job to. Normal kasi na maglalagay ka ng gas sa isang airsoft 5 or 7. Kami hindi. Pinipiga namin yon. 2 seconds lang ilalagay mo. Yung 5 or 7 na inilalagay mo sa iba, ang putok nun mga 30 rounds lang. Pero kami, 2 seconds lang. Okay? Ang putok nito, tignan natin kung ilan. Okay? 20 kanina. Dugtong natin. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 30 rounds. Lamig ng magazine. Meron pa. Pag yung magazine malamig, ibig sabihin, nagyayelo na yung loob. Huwag nyo itutuloy-tuloy. Medyo hawakan nyo, your body heat, itinatransfer nyo sa magazine para yung yelo sa loob mag-melt down, maging hangin. Okay? Huwag nyo itutuloy-tuloy kasi pwede makasira ng unit. Bakit? Yelo na yung lumalabas eh. Pwede mag-yelo yung nozzle nyo. Okay? Kasi hindi tayo naka-anti-freeze nozzle. Stock nozzle lang to. So, pag tinuloy-tuloy mo, yelo na yung lumalabas, pwede mabitak yung nozzle. Okay? Imaginein mo, meron kang Tupperware. Ibagsak mo sa sahig. Hindi mababasag yan. Meron kang Orocan, bagsak mo sa sahig, hindi mababasag. Pero yung Tupperware mo, yung Orocan mo, lagyan mo ng tubig, pagyelohin mo. Bagsak mo sa sahig, basag yan. Okay? Yun, simple explanation, but it makes sense. Diba? 30 rounds, pinutok niya. Tingnan natin. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 30 rounds, 40 rounds na. Kasi may sumampu tayo, di ba? O, yan, ngayon malamig. Gagawin ko, hahawakan ko para kahit papano yung yelo sa loob malusaw. Kasi mainit ang katawan ng tao, mainit ang katawan natin, kaya malulusaw yan. Okay? Tandaan nyo, yung Orocan, yung Tupperware, ibagsak nyo, hindi mababasag. Pero pag lagyan mo ng tubig, pag yelohin mo, ibagsak mo, basag yan. Di ba? Magkakrak. Ganon din yung unit natin. Hindi mababasag yung nozzle. Ano yan, hard plastic yan eh. Pero subukan mo pag nagyayelo na yung magazine mo, pwede na mabasag. Okay? 40 rounds na pinutok niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 rounds na. Tandaan nyo, nilagyan natin siya 2 seconds. Pumutok na siya ng 50 rounds. Kota na. Sulit na, di ba? Yung unit na hindi upgraded, unit na binili nyo sa iba, lalagyan mo yan 5 seconds ng gas. Puputok lang yan 30 rounds. Okay? Pero yung sa Big Man, 2 seconds lang ang nilagay mo. Pumuputok na 50 rounds. Tignan natin, baka meron pa, baka niloloko ko lang kayo. Flip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6. So, pumutok siya ng 56. Ibig sabihin, 2 seconds na gas na nilagay natin sa upgraded na unit, pumutok ng 56 rounds. Sulit ka na nun. Diba? Sulit na yun. Masaya ka na nun. Kasi yung unit ng kapitbahay mo na binili sa iba na hindi upgraded, nilalagyan niya 5 seconds ng gas. Pero pumuputok lang ng 30 rounds. Diba? Kaya, mas maganda, mas matikas, mas mag-enjoy ka, mas liligaya ka dito sa unit ng... sorry. Hindi ako naka-ready. Kaya, mas liligaya ka dito sa unit ng, syempre, ayun, liligaya ka sa unit ng Big Man, di ba? Okay, kasi, syempre, yung unit ng Big Man, mas matikas doon sa iyong inaasahan. Okay, and now, for the main event. Wala, hindi po this is the M14 Socom. Usually makikita nyo World War II. I don't know kung anong edad meron tong ka-airsoft natin na Arnold Morales. Pero para matipuhan nyo yung ganito ka-classic na unit, no? Mostly kasi pag mga ganito collector, no? Itong unit na to, okay lang naman ipang daily mo, kaya lang kailangan maingat ka, no? Pero the best to display, collect, gamit, display, collect, gamit, no? Pero kung pang daily mo, okay din naman, kaya lang, yun nga lang, pag mga ganitong unit, dapat napaka-maingat ng gumagamit, kasi classic na to. Tandaan nyo, hindi always, hindi palagi makakabili ka ng mga parts nito, kasi matandang unit to. Pero, dito sa Big Man, i-break natin yun, no? Okay, so, let's begin, no? So, kanina na, i-discuss ko na sa inyo, medyo, 1, 2, 3, 3.5 feet, tama ba ako? 1, 2, 3, oh yun, basta nasa 3 feet mahigit, yung tindi, yung lakas nito, ay yung haba. Ngayon, yung bigat, mga ka-airsoft, mabigat siya, no? Approximately 3.5 kilos itong unit na to, napakatikas niyan, di ba? Medyo mahirap siyang i-maneuver, oh, makikita nyo. Medyo ngalay ako pag maneuver kasi talagang solid to. Talagang solid siya, no? Ito, wood. Real wood. Talagang kahoy. No, ayan, kahoy talaga, oh. Meron kayong mga mabibili niyan yung medyo low end ng konti, plastic lang. Pero ito is real wood. Ayan, ang ganda niya. Talagang solid siya masasabi, no? Ngayon, mga airsoft, magazine type to. Yung ganda ng magazine, di ba? Yung magazine niya, binubuksan dito sa ibabaw, then binubuhusan ng bala. Okay, 350 rounds kasya rito sa magazine. Pagka napuno,
Isara natin. Merong gear sa ilalim, kakamutin. Para tignan nyo to. Lalabas, ay yung bibis uumang dyan. Okay, ayan na yung bibis, o, diba? Yung ibinuhos mo kasi sa kanya, kailangan maitulak niya papanik. Pag hindi mo ni-rewind, hindi mo ni-rewind dito sa ilalim, nandun lang yung bibis. Hindi maitutulak. Pero pag ini-rewind mo, ayan, papansin mo yan, medyo humihigpit-higpit. Ayan, bumibigat. Bumibigat i-rewind, no? Ngayon, syempre, bago natin gamitin, maglagay tayo ng battery. Merong katanungan, merong hiling yung kay Airsoft natin. Big man, lagyan mo yung unit ko ng battery na upgraded. Okay, ito ang sagot ko dyan. Bossing, as much as I want na lagyan siya ng battery na upgraded, hindi pwede. Bakit? Itong unit na to is lagyan mo ng battery na upgraded or yung ordinary lang, same performance pa rin. Okay? Wala kang aasahan na matinding rate of fire dito. Ang aasahan mo rito is mahapding FPS. Pag ang unit mo mataas ang FPS, magbababa tayo ng rate of fire. Pag ang unit mo naman mataas ang rate of fire, magbababa tayo ng FPS. Hindi pwedeng mataas na yung rate of fire, mataas pa yung FPS. Kawawa yung unit mo. Baka ilang putok lang, bibigay na yan. Tandaan nyo to, ang pinaka-proper, kailangan sa pagtaas ng rate of fire, pagbaba ng FPS. Sa pagbaba ng rate of fire, ang pagtaas ng FPS. Kailangan lagi, kung mataas to, mababa to. Ito yung FPS, ito yung rate of fire. Okay? Kung mataas naman ang FPS, magbababa tayo ng rate of fire. Hindi pwedeng parehas mataas yan, mawawarak yung unit nyo. Paniwalaan nyo ako, wala akong mapapala sa inyo, no? Hindi ko sigurado kung ikaw na nanonood ngayon, kukuha ka. Pero tinuturuan kita para pagdating ng time na kumuha ka na, alam mo kung ano yung proper. Hindi ka lolokohin ng seller na nagbebenta sa'yo. Okay? So, ngayon, kuha lang tayo ng battery na ordinary. Kasi, hindi ko pwede itong ilagyan ng battery na upgraded. Pero kaya ko naman, meron naman tayo eh. Bakit hindi? Merong power immunity na tinatawag sa mga airsoft natin. Okay? Ganito yan. Sa ngayon, ang required niyang battery, ganito lang. Ngayon, kung kakabitan natin siya ng matinding klaseng battery, yung upgraded, masasanay na yung system niya, yung motor, yung system niya doon sa upgraded. Paano kung itong unit na to someday i-upgrade nung may-ari? Hindi niya nakikilalanin yung battery na yon. Kailangan magtataas ka na naman ng battery. Walang iniwan, no? Ikaw, umiinom ka ng antibiotic. Hindi mo ininom ng tama yung antibiotic mo. Nai-immune ka dun sa gamot, di ba? Nai-immune ka, may immunity na tinatawag. Nai-immune ka dun sa gamot dahil hindi mo ininom ng tama yung antibiotic mo, tumataas ngayon yung dosage ng katawan mo. Sa susunod na iinumin mo tong antibiotic na to, hindi na tatalab sa'yo. Di ba? Yun yung immunity na tinatawag ko. Ngayon, ang mga unit may immunity rin. Yung hindi alam ng iba yan, dito nyo lang maririnig yan. First-hand information, no? Ang mga unit, ang mga motor, may immunity rin. Okay? Pag nasanay na siya sa malakas na voltahe, putya, pag nagbaba ka ng voltahe, hindi siya magpe-perform na mahusay. Okay? Makinig kayo. And you will thank me later. Okay? Hindi ka malolo. Okay, ngayon to. Hatakin natin to. Okay. Ano, pwede raw ba ano ngayon? Ngayon. Meet up balagtas. Ha? Meet up na lang balagtas. Kasi minug niya raw ng kailangan 4 alis na siya. Meet up balagtas. Saan sa balagtas? Titingin na lang daw. May pwesto siyang Sabi mo kung may provide mo kami ng pwestong mahusay, di ba? Pero okay na yun. Okay, after nitong live ko, sabi mo nagla-live lang si Big Man. Okay? So, ito yung battery mga ka-airsoft. Lagay po natin. Okay, then... Okay. Then, pasok natin. Dito ang compartment niya. Ang ganda siya sa totoo lang.
Natutuwa ko rito sa unit na to kasi kahit anong battery pwede mong ilagay. Ang laki ng compartment niya. Ngayon, hindi naman kung ibig sabihin pwede mong ilagay lahat ng battery. Lalagay mo lahat. Huwag ganon. May power immunity no? Dito yan Then, sara mo to. Ganda, di ba? Ngayon ito meron siyang safe. Ito ang pinaka-safe niya, yan Ito. O yan. Pag ganyan, hindi mo na siya mapindot kasi hindi rin papasok yung daliri mo. Ngayon, ang safe mo, grabe, di ba? It makes sense kasi old yung unit, old din yung mekanismo. Di ba? Manual safe din. Sarap talaga Single fire. Ay, walang laman yung battery natin na. Hindi nag-charge. Hindi nag-charge to. Bigyan mo ako ng ordinary na may charge. Ano ba to? Bakit ganito? Wala Ay, tingnan mo, nagbiblink Baka defective to. Pag defective, itapon mo na. Ba't ganun? Ito rin, ayaw Tingnan mga kuha ka ibang charger. Baka hindi nagcha-charge yan. Pero normal niya yun Tignan mo kung magbuka ka rin ng pagbabago, baka siratong charger naman na ginagamit mo. Ayan Sira, hindi ngayon pa lang siya nagcha-charge Oo, di ba? Okay, so ayan, ito munang gamitin natin. Ngayon, ayan, naka-red mode na siya. Okay. So, ayan, makikita niyo to, hindi siya hindi ganun kataas ang rate of fire niya, yung putok niya. Pero malakas yung FPS niya. Single. Di ba? Makakasama siya sa single kasi pang sniper nga to di ba? Lagyan natin ng bala para masaya. Okay, pasok. Ready to fire. Grabe, ang ganda, no? Firing. Yan ang mga gusto niyo di ba? Yung iba, ang gusto talaga is yung ma-action. Meron pang kinaasa. Firing. Okay, firing. Di ba? Ganun. Pero, huwag niya ikakasa. Sa totoo lang kasi, may mekanismo to, may bearing type to bahala kayo kung gusto niyo ikasa. Pero, hanggat maaari, limitahan nyo na lang. Siguro, magkasa na lang kayo pag medyo nag-aangas kayo sa tropa, di ba? Sige, firing na ako. Okay. Gagalong ka, no? Okay, firing. Gusto kong sipatin to Ganda ng, gandang-ganda ako rito. Ayan, mga tingnan nyo, pwede mo siyang i-adjust, di ba? Kung gusto mong 12 o'clock, pwede ka na mag-set dito. Kung gusto mong 6 o'clock, pero mas okay siya sa totoo lang. Pag merong, ayan di ba? Pag merong scope dito, mas gwapo. Okay, firing tayo, no? Firing. Grabe! Look! Pakita mo nga ron kung gaano ka-accurate to. Tapat mo ron. Lalayo akong konti. Yan, sige. Yan, tapat mo yung camera ron. Sige, yan, tapat mo lahat. Tapos i-zoom mo sa ulo, Yan. Okay? Yan, okay? Tsaka yung isa. Yan, sige, zoom mo. Ipapakita ko sa kanila kung gaano ka-lupit, ka-accurate. Sa ulo ko babana. Sa ulo. Yan. Sige pa. Sagad mo yung zoom, Okay. Yan. Pasensya na kayo, 3 camera yung ino-operate natin. Ayaw yung isa. No, ayaw yung isa. Lapit mo na lang, Patayo kasi, no? Ayan, ang mga karsap, Ayan, tignan nyo, Ang babanatan ko yung ilong. Tama? Ayan, Ay, mata tinatamaan ko, ilong. Ilong, mga karsap, ilong. Ayan, Okay, mata. Grabe. Noo, mga karsap, noo.
Magbilog ka nga ng bilog. Doon sa upper right. Yan. Para makita nila kung gaano ako kaasintado. Yan. Bilog lang na maliit kasi laki ng piso. Ano ba yan? Siya naman. Doon sa kabila, magbilog ka ng bilog. Yeah. Okay, yan. Ang sarap nito na. Ang sarap. Asintado talaga. Ikaw. Halika rito. Ayan. Yan. Dito, ang site niya, ito, di ba? Dito. Sige. Ikaw. Subukan mo. Okay. Nakatagilid ka, ha? Diretso mo. Yan. Sige. Dito ang site niya. Okay, sige. Sipatin mo. Ayan, nakita mo na kung paano. Sa kanan ka, sa kanan. Hindi, yan. Diyan sa target. Ayan. Balata mo rin sa mata. Warap na. Ayan, no? Ang sarap niya. Ayan, tapat mo na agad sa akin ulit. Pasensya na kayo, mano-mano. Mano-mano yung mga yung mga ano na. Hindi pantay, ha? Ito, ayusin ko pa yun. Ayan, okay. Nakaganon dito. Ayan, sige pa. Okay. Ayan. Ang sarap, grabe, no? Mag-e-enjoy ka talaga rito, no? Tapos, hindi lang yung mga cars. May rapid fire function dito, ito. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, sa rapid fire, hindi siya ganun ka-effective. Talagang pang single fire to. Firing! Di ba? Ang taas ng FPS dito. Ayan, di ba? Every time matatapos maglaro, always remove the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press 1 second. Yan, single fire. Ayan, then safe. No? Yung unit, pag rifle, especially electric type, masanay na kayo, kailangan siyang ire-rest. Kasi pag hindi nyo siya nire-rest, ang tendency niya, manghihina yung spring. Okay? Kasi yung spring nakapiga. Ngayon, discuss ko lang before I end, yung do's and don't pagdating sa battery. Okay? Yan ang ano, dapat ninyong malaman yan eh. Okay? Alisin ko lang to, ha? Yung battery, sa tuwing i-charge nyo, wag kayong mag-charge na yung battery is nasa loob ng compartment. Kasi pag nasa loob ng compartment, yung battery nag-iinit. Pag yung battery nag-iinit, isang paraan yun para manghina siya. Look, doon mga ilagay ito, ha? Para manghina siya, alisin mo na yung bala. Para manghina siya at masira siya. Oo. No? Kaya, yung battery hindi pwede mag-init. Yung battery hindi rin siya pwede masaid. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. 10 magazine. Each magazine is 250 rounds. Okay? Matagal-tagal, madaming putok. Di ba? Ngayon, tong unit, napakaganda, wood. Iwasan lang natin malaglag kasi syempre, magkakaroon ng bangas, no? Naka-varnish siya. Ang ganda niya, no? Tindi ng itsura niya. Kailangan. Kinakasa-kasa, no? Gusto kasi ng karamihan yan. Then, lastly, yung battery, huwag ninyong hayaan ma-drain at huwag ninyong hayaan mag-overcharge. Okay? Although, yung charger naman natin is magandang klase, may cut-off, pero kailangan wag nyo pa rin iiwan overnight, ha? Kasi, syempre, pwedeng masira at masira pa rin. Okay?
Good afternoon, sir. Thank you sa review ng unit ko, Staccato. Hindi ko naabutan yung live kasi busy sa work. Watching from Dubai, UAE. Sir M.An. Venko. Hello, sir. Very well said, brother, about FPS and ROF. Rate of fire. Always take care of your gearbox. Happy weekend. Hello, sir. Polo Rodney, my friend. Happy weekend po. Okay, guys. Yun lang muna for now. Maraming salamat sa mga sumama sa aking live. Nakita nyo, merong nagpapahabol ng COD, no? So, tara. Tignan natin kung kakayanin. Hindi tignan. Tara, puntahan natin. Okay, guys. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Siyempre, bago po tayo maghiwa-hiwalay, makinig po tayo. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman binibidya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man